Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon aming mga taga-subaybay. Nandirito muli ang inyong pinagkakatiwalaang programang Pangkalusugan. Dito sa nag-iisang telebisyon ng bayan, hatid mismo ng mga eksperto mula sa Department of Health. Tungkol sa rabies at International Women's Month ang napag-usapan natin last week. Kaya ngayon naman po ay about colon and rectal cancer awareness ang ating pagtutuunan ng pansin. Ayon nga sa World Health Organization, ito ay fourth leading cause of cancer-related deaths worldwide. Kaya minamahal naming taga-subaybay, tutok lang at tuloy-tuloy ang ating konsultahan. Ako ang inyong lingkod, DOH ASEC Eric Tayag. Dito sa Pilipinas ay ika-apat din po ang colorectal cancer among the cancer-related deaths nating mga Pilipino. At ayon din po sa Philippine Cancer Society, halos 75% ng mga individual na apektado nito ay nagkakaedad 50 o 50 pataas. Habang 3% naman ay mga kabataan na 14 lamang o 14 years old pababa. Ako naman po si Dr. Darang, inyong in-house doctor sa telebisyon, nakatuwang ng DOH sa pagbabahagi ng kalamang pangkalusugan. Mga pag-iingat at kung paano maiiwasan ang colon and rectal cancer ay ating tatalakayin. Ang mga tulong natin para mapuksa ito ay amin ding ihahain. Mamaya lamang ay may makakapanayan po tayong eksperto sa larangang ito. Kaya tutok lamang kayo! That's right, ASEC. Dagdag pa dyan ay may ilang mga sakit na personalidad ang alam nating naging biktima ng colon and rectal cancer. Kaya naman napakahalagang maging aware at conscious tayo dito upang mas maagapan o talagang maiwasan ang mapangahas na sakit na ito. Patuloy niyo po kaming samahan at ating alamin ang lahat tungkol sa naturang sakit at mga kampanya laban dito. Kaya tara na! Simulan na! Kumonsulta na! Dahil dito laging The doctor is in! Namamana po ba ang colorectal cancer? Ano po ba ang sintomas ng colon at rectal cancer? Yan, so ASEC, tinatanong niya po kung namamana raw po ba ang colorectal cancer. Alam mo, ang madalas itanong yan sa amin, Dara, kung namamana talaga yung cancer. Kasi nga yung iba, pag meron silang kamag-anak na may cancer, kung minsan napaparanoid na yan. At kung may tumubong buko, baka namana raw nila. Una, lilinawin natin, hindi mo namamana yung cancer. Ang namamana mo yung genes na nag-mutate na mauuwi sa cancer. Pangalawa, sa colorectal cancer, may mga syndrome na kung saan masasabi natin yung colorectal cancer, yung type na yun ng colorectal cancer, ay familiar o yung na-inherit nga. Pangatlo, magduda kayo na namana mo ngayon kung ang colorectal cancer ay mas maagang lumabas, nag-manifest. Kasi usually, ang colorectal cancer, due to other factors, 50 years old and above. So, kung mas bata ka pa ron, magduda ka na, malamang sa hindi namana. Yung nag-mutate na genes. So, yun po mga kaibigan, at mga nanonood po ng programa namin ngayon, pag mas maaga po ang colorectal cancer, mas malamang po namana po yung colorectal cancer. Ganun pala yun, ASEC. Now I understand. Pag mas maagang manifest ng patient, malamang namana niya yun. Namana yun. Karaniwan kasi 50 years old and above ang mga nagkakaroon ng colorectal cancer. Now it's clear. So second question po, ASEC, ano po ba ang mga simptomas ng colon and rectal cancer? Itong malungkot na balita rito, hindi katulad na ibang cancer, may mga unang senyales ka na magsasabi na baka maghinala ka at may colon or rectal or colorectal cancer ang isang tao. Karaniwan na hindi naman natin pinagagawa. Pag pina-examine mo yung stools, halimbawa, kung minsan meron ng bleeding doon nakasama. Depende kasi kung saang level ng colon or rectum yung cancer.
Yung iba naman nagsususpecha kasi mabilis yung pangangayayat nila. Yung magana naman silang kumain, hindi naman sila nagda-diet, pero pumapayat pa rin. So yun, magdududa na sila, baka may depresya sa bituka. Iba naman talagang dumudumi na ng dugo. So later stages na yun. Pati po yung caliber. Oo. Kung merong changes sa pagdudumi mo, halimbawa, yung kakaroon ka ng constipation, na hindi mo naman dating nararanasan, these are signs or symptoms na dapat magpatingin ka na sa doktor. Lalo na, may mga kamag-anak ka na may mga cancer, not necessarily colon or rectal cancer. Ano yun, Asik? Dapat punta agad sila sa laboratory para patikin kung may... Punta sila sa doktor at kung examinin sila, tapos isa sa mga screening na pwedeng gawin ay pa-examine yung dumi at hanapin kung may ebidensya ng pagdugo, tinatawag na occult blood, para sa ganun magsuspecha. Meron naman tayong mga maaaring magawa. Yung iba naman, sinisilip na kagad. So, yung iba kasi akala baka hemorrhoids lamang yan. So, ang ginagawa niya, dapat silipin. Colonoscopy. Yun, para malaman natin kung may mga lesions doon na mas maaga. Standard na yan. So, dapat wag ho kayong mag-atubili na hindi magpatingin sa doktor, lalo na kung kayo tumutungtong na ng 40 years old, 50 years old pataas, gawin niyo yan kasama sa inyong annual physical examination. Asik, mahal ba yung mga laboratory? Depende, pero kung may magagamit ka namang PhilHealth, kasama na yun sa mga servisyo pinag-usapan na pwede natin mong yan makuha, the last diba? time. O ibang-iba na ngayon. Unahin nyo muna po yung nararamdaman nyo. Huwag nyo muna isipin yung maaaring yung bayaran. Kasi pag inisip nila, Dara, na may babayaran kagad, kung minsan dinidelay pa nila eh. Or hindi na sila pupunta. Kung minsan, ang sasabihin nila, ay, may dugo yung dumi ko, may bias siguro yan. Eh, siguro, almoranas lang yan. Self-medicate po. Tama yun. Pero huwag niyong gagawin yan sapagkat ang colon or rectal cancer or colorectal cancer, mas maaga po, mas maganda po ang prognosis. Thank you, Asik. Kaya naman sa aming mga taga-subaybay, kung mayroon pa kayong mga katanungan dyan, masasagot yan mamaya kasama ang mga eksperto sa pagbabalik ng The doctor is in. Maligayang pagbabalik sa The Doctor is in. Para mas atin pong malaman ang mga paraan upang maiwasan at mapuksa ang colon and rectal cancer, panoorin po natin ang aming pakikipanayam sa isang eksperto ukol dito. Roll VTR. Pinagdiriwang ngayong buwan ng Marso ang Colon and Rectal Cancer Awareness Month. Ito ay upang palawigin ang kaalaman ng bawat isa kung paano at bakit ito nakukuha, paano malalabanan, at lalong paano maiiwasan ang naturang sakit. Ang functions ng ating colon and rectum ay ang function niyan is mag-absorb ng water at saka minerals like sodium and potassium. Tapos siya ay magpo-form ng dumi. dapat na laging siguruhing regular ang pagdumi para maalis ang mga toxin at malinis ang ating katawan. Bukod sa cancer, ang mga karaniwang sakit na dumadapo sa ating colon or rectum kapag napabayaan ay Siyempre, ang pinaka-serious, yung colorectal cancer. Pero meron ding mga sakit na iba, kagaya ng polyps, diverticulosis, or diverticula. Meron din mga yung tinatawag na angiodysplasia, yung mga dumudugo, or nakaka-tuberculosis din. importante ding malaman ang polyps dahil Polyp parang puntil yun na tumutubo doon sa lining ng bituka. Siya yung nagiging cancerous eventually pag nagtagal.
Para malaman at maagapan ang anumang uri ng sakit sa colon at rectum, mahalagang magpa-check up agad sa doktor. Palalaman lang yan pag sinilip na yung colonoscopy na makikita, tapos na may bukol, tapos iba-biopsy. Yun ang magko-confirm. Pero minsan, pag baradong-barado na yung bituka, hindi na kailangan silipin, emergency na, inopera, makikita sa loob yun na may bukol na bumabara dun sa hanggat maaari nga, ngayon, yung tinatawag na prevention and screening ng cancer, and specifically for colorectal cancer, huwag mo intayin na may symptom ka. Kasi sa colon cancer, once may symptom ka, sa malamang medyo stage 2, 3, or even 4. So dapat, wala ka pang nararamdaman, magpa-colonoscopy ka na or magpa-fecal occult blood test. Ito yung screening na ginagawa just to check kung meron kang polyp. Yung gusto mo makuha pa siya na hindi pa malignant eh. Pag kinolonoscopy ka, nakita may polyp, pwede nang tanggalin yan right there and there. Ito naman ang mga sintomas na dapat mabigyan ng agarang pansin. Ang pinakaanong symptom, yung pag dumumi ka ng dugo, o nahirapan ka dumumi, o yung constipation, isa sa mga common symptom. Pero kung colorectal cancer ang pinag-usapan natin, may kasamang yan. Usually may pains sa tiyan, o nangangayayat, o hirap huminga, hindi makakain. Kaya hanggat maaari ay iwasan ang mga nagiging sanhi sa pagkakaroon ng sakit sa colon at rectum. Siyempre, number 1 dyan, kung may family history kayo, magulang mo, lolo mo, tiyuhin mo, kapatid mo, colorectal cancer, ibig sabihin, may increased risk o may predisposition ka magka-colorectal cancer. Pangalawa dyan, yung pagkain, bisyo. Pagkain, pag sobra yung taba, animal fat, sobrang meat. Tapos, sa mga bisyo, of course, number 1, smoking pa rin, tsaka alcohol intake. Talagang proven yan na nag-i-increase ng risk. Ang mga paraan naman upang malabanan ang sakit ay Ang guideline ngayon, ang recommendation, kung wala kang kamag-anak na first degree na nagkaroon ng colorectal cancer, at age 50, dapat magpa-colonoscopy ka. Kung meron kang kamag-anak, dapat at least 10 years or even 15 years bago nagkaroon, yung edad na nagkaroon. Kunyari, yung kamag-anak mo, 50 years old nagkaroon. So, dapat ikaw, 35, 40, magpa-colonoscopy ka na. para magtagumpay sa paglaban sa colon cancer, mahalagang makinig at maniwala sa mga payo ng mga eksperto. Kung ipapase natin sa sariling statistics natin sa DOH, yung pinakahuling lumabas, 2010 at 2004, medyo mababa ang survival rate natin compared sa mga ibang bansa. So, maraming factors doon. Number 1 doon, late nagpapakonsulta yung mga pasyente. Pangalawa, yung treatment, hindi ganun ka-modern. Pero kung mapoprovide yung tamang treatment, makukumpleto, magandang survival rate din naman sa colorectal cancer. Isa-isip at isagawa ang mga natutunan ngayon dahil walang pinipiling katayuan ng tao ang pagkakaroon ng sakit na ito. Kaya tandaan at sundin ang mga paalala ni Doc. First and foremost, just like any cancer prevention, yung healthy lifestyle. Tapos sundin niya yung guideline ng prevention, yung screening. Kung meron kayong simptomas, pumunta agad sa doktor upang ma-confirm kung meron o wala talaga at magawa at makumpleto ang treatment. Maging mapagmatyag sa mga pagkain at inuming nilululon upang maiwasan at mapuksa ang cancer sa colon. Nalaman na nga po natin ang lahat tungkol sa colon and rectal cancer at kung paano maiiwasan ito. Kaya naman ngayon, atin ang bisitahin ang Quirino Memorial Medical Center at ating kilalanin ang kanilang health facilities and services. May hinanda po kaming primer para sa inyo. Panoorin po natin ito. Roll VTR.
unang nakilala bilang labor hospital noong taong 1953, ang Quirino Memorial Medical Center, sa kasagsagan ng dating presidenteng Elpidio Quirino. Ang Quirino Memorial Medical Center is a DOH retained hospital na nagsimula kami as a 75-bed capacity with a manpower of 26 employees lang. So, nag-start po kami ng 1953 as a labor hospital. So, right now, through RA 10345, na-increase na po kami ng Congress ng 500-bed capacity institution. May pangunahing layunin ito na magbigay ng maayos na serbisyo at mag-abot ng kamay, lalo na sa ating mga kababayang mahihirap. Ang advocacy namin, one, is to help the poor and to make our institution to be affordable to everybody, accessible to our patients, and of course, to give a specialized care to our patients. Agarang na pagsisilbihan ng mga pasyenteng pumapasok dito dahil sa mga kahanga-hanga nitong facilities and equipments at mga medical personnel. Nakapag-acquire na po kami na state-of-the-art equipments. We have state-of-the-art CT scans and MRI na makakapag-cater po ito sa ating po mga patients po natin, lalo na po yung mga mahihirap po natin mga pasyente. Meron din po kami mga equipments for endoscopy procedures. Okay, we also have procedures for laparoscopic surgeries. Yun po yung mga equipments na meron po kami. Sa kabila ng maraming pagdating ng pasyente, ay kaya nila itong i-accommodate at matiwasay na naihahatid sa iba ring DOH-accredited hospitals kung sakali mang sumusobra. And the average, nakikita namin yung pasyente sa emergency room, mga 400 to 500 patients per day. So, ang aming pong adhikain sa Quirino Memorial Medical Center, syempre, sinusunod din po namin yung no refusal policy. So, as much as we can, we admit patients that we can see in the emergency room. If ever na hindi naman namin sila makita or hindi naman namin sila kayang admit, we transfer them to our other DOH retained hospitals. At bilang International Women's Month ngayong buwan ng Marso, sinisiguro ng QMMC na laging napangangalagaan ang mga kababaihan. We do have the program. We have a program like the BMOC, the Basic Emergency Maternal Obstetric and Newborn Care, wherein pinapangalagaan po natin yung mga buntis po na nanay on how they will take good care of their health habang nagbubuntis po sila. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na ang naturang ospital na bukod sa pagiging people-oriented institution, ito rin ay nagtamo ng Red Orchid Awards Hall of Fame at iba pa ang mga pagkilala. Recently po na-certify po kami ng ISO 9001-2008 and we are proud to say na kami po yung first DOH retained hospital na na-certify po as ISO 9000-2008. So this ISO 9001-2008 pertains to safety of our patients and quality service that we render to our patients. Kaya naman, kahit sino mang pasyente, siguradong mapangangalagaan sa Quirino Memorial Medical Center. Ganyan dapat ang ospital. Nandito pa rin tayo sa mahalagang konsultahan sa The Doctor is In. Kaugnay naman po sa proyekto ng DOH na Pilipinas Go for Health na may 4 na slogan na Go Sigla, Go Sustansya, Go Smoke Free at Go Slow sa Tagay, ay may hinanda rin po kaming primer na nagpapakita ng pagsuporta sa kampanyang ito. Panoorin po natin ito. Roll VTR!
Maliban sa mga simpleng exercise, talaga namang kayang-kaya rin sumabak ng mga Pinay sa mixed martial arts. Lalo na at mas marami pala itong magandang epekto sa ating mga pangangatawan. Bali kasi sa martial arts, meron tayong mga iba-ibang movements na hindi natin ginagawa araw-araw. May mga muscles involved na hindi natin na gagamit araw-araw. At so, mas pag nagamit natin yung mga muscles na yun, mas nakakapagod at mas pagbabawisan tayo. At saka iba yung may natutunan kang skill kaysa puro exercise lang. Pag may skill ka, nag-enjoy ka, mas matututo ka dahil nag-enjoy ka. Wala ring dapat ipag-alala dahil mayroong ginagawang fitness assessment para malaman kung anong klaseng martial arts ang babagay sa inyo. Kasi ang ginagawa natin sa strength and conditioning class natin, normally heart and lungs. So anaerobic, aerobic. So itong dalawa lang titingnan natin. Tapos syempre, kung nag-uumpisa yung kliyente, may konting assessment, fitness assessment kung anong nababagay na program sa kanya. Isa-isahin natin ang ilan sa mga basic martial arts. Jab straight, knee sprawl, squat jumps, mountain climbers, wrestler's lunges, at submission lock. O di ba? Napakadali lang. Sa loob lamang ng 3 rounds kada session, 15 minutes kada round, ay 5 mixed martial arts na ang pwede mong magawa. At sa minimum na pagsasagawa nito ng 3 beses sa isang linggo, siguradong kayamanang kalusugan ay makakamtan. Mga ladies, pwede kayong sumali sa strength and conditioning program natin. Ito tawag na fight form. So gusto na ma-experience nyo kung ano na-experience sa mga fighters sa loob ng ring, kung habang nakikipaglaban sila, kung anong nararamdaman nila. Pero pwede nyo subukan to nang hindi kayo nang walang physical contact, hindi kayo nahawakan, hindi nagkahalo-halo yung mga pawis nyo, hindi kayo tatamaan. Pilipinas, go for health! Hilig ko po mag-drawing. I am a mother of a child with a rare disease called Rett syndrome. My daughter is 13 years old and her name is Julia. Although she cannot talk and she cannot walk, she's always have this happy disposition in life. She's always happy. She goes out a lot and she loves watching TV too, and she likes some toys just like other kids do. Ipinagdiriwang tuwing huling araw ng Pebrero ang World Rare Disease Day. At sa pangunguna ng Philippine Society for Orphan Disorders, ito ay ginunita para sa ating mga kababayang Pilipinong mayroong mga hindi kilala, madalang at kadalasan ay wala pang mga kasagputang karamdaman. Ang rare disease ay tinatawag ding orphan disease sapagkat orphan disease is synonymous to rare disease. They use the term orphan because they are not known to the general public, and little is known about the disease. Even some medical practitioners know about the disease but not seeing them very often. masasabing rare ang sakit sa pamamagitan ng iba't ibang kadahilanan. Maaaring ito ay genetic, multiple disability sa pisikal o internal na pangangatawan, at kadalasan ay wala pang mga gamot o solusyon. In the Philippines, a rare disease is considered rare if it is 1 or less than 1 in every 20,000. Kapagdiriwang nito ay nagsagawa ng panalangin para sa mga kabataang may rare disease, candle lighting, at nagsilbing worry-free day ito para sa kanila. All over the world, we all celebrate Rare Disease Day. No? This is to drum up worldwide awareness for rare disease because all the countries experience the same thing, that they are not known, that sector is not known, and we all need help. No? And the only way to get help is to create high visibility. Mahalagang mayroong ganitong mga gawain
upang makapagbigay suporta at kamalayan tayo sa mga kabataan at magulang na nakakaranas ng rare diseases. Kaya lagi nating isagawa ang slogan na I Care for Rare. Isang very informative at beneficial consultation na naman po ang natapos natin upang atin ding laging mapanatiling healthy ang ating mga katawan. That's right, Asek. Sa pagiging alisto sa ating mga kinakain at regular na ehersisyo ay tiyak na mapapanatili nating nasa mabuting kondisyon ang kayamanang kalusugan. At tandaan din na may mga programang handog ang ilang organisasyon, ang ating gobyerno na magsisilbing malaking tulong sa ating lahat. Kaya naman mga minamahal naming taga-subaybay, patuloy po kayong tumutok hanggang sa susunod na Sabado at malaman ang mga hakbang upang makamit ang kayamanang kalusugan. At kung may karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lang sa 651-7800 o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako ang inyong lingkod, Asek Eric Tayag, ng Kagawaran ng Kalusugan. And we would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan po sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa 843-1177 at bisitahin ang kanilang website www.ergocontracts.com. At gusto rin po namin pasalamatan ang Glorious Blend, The Taste of Heaven. Matatagpuan po sila sa 72 West Senora Street, 6th Avenue, Grace Park, Caloocan City. At pwede rin silang tawagan sa 360-0900 or visit their website at www.gloriousindustrial.com. Ako naman po ang inyong in-house doctor sa telebisyon, Dr. Dara Chavez. Muli ninyong antabayanan ang susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is in!